Ano din? Ano ba? Hindi big deal yan eh. Oh, Ano ba yan? Kay... Nagkaroon din pala siya ng nip slip. Sa Ibulaga. Sige nga kung love mo ka, anong Kinakabis ako. Mga Marites! Hanap nyo ba yung latest? Naku, marami yan dito. Pero mamaya na. Pati muna, good morning, good afternoon, good evening, and good morning. Be sure din, Junardo. At ako naman po ang inyong lingkod, Papa Ambetable. Ambetable Professor. Tapos ano pa yun? Kala ko nandun ako sa vlog ko. Ano ba ang inyong PhD, Rose Garcia? Ako naman po ang nag-iisang Beshiwap Marites, Shaiho! And welcome to Marites University! Bakit ka? Nagsisigawan. Oh! Kasi nga 25k na subscribers natin. Sumabay naman ako doon sa sigaw. Ano ba yun? Di ba 25k na tayo? Yes! Salamat po. Roll to 30k na tayo. Ay, lapit na naman. Diba? Sa future guest natin, naku, abutin natin yung 50k. Why not? Ay, nagbabadya. Nagbabadyakan na. Hot pot. At sa bagong studio. Totoo. Ay, Diba? Okay mga Marites, siyempre, heto na po handog namin. Ang isang linggong chismis brought to you by Great Lengths Eye Color Shampoo in hair color. Men need you mga kamarites, kaya naman bigyang kulay ang buhok ni Mister, Tatay, Kuya, Lolo at Tito para ma-achieve nila ang youthful looks dahil mayroong natural black, brown black at dark brown variant ang eye color shampoo in hair color na sakto sa ating mga masisipag at dedicated na trabaho o mga adventurous na kalalakihan. Mabilis at napakadaling gamitin. Natural and organic ang ingredients dahil ito ay PPD free and ammonia free sa halagang 70 pesos lamang. Mabibili ang eye color products sa iba't ibang stores nationwide. Try nyo na! Okay mga Marites, so kulay-kulay muna hanggat may tayo. Okay mga Marites, ito na po ang hanap yung handog namin sa inyo. Ito po ang Marites number 1. Juan Ponce Enrile nag-react na rin kay Vice Ganda. Yes, PhD, ano to? Anong baliktad? Baliktad Okay, ba? pwede na, sige. Sige na nga. Oh, Gora na, sige na. Okay, sige na. Sunod. Mamaya Ayan natin. na. So maging Sino to? Hindi. Ito na. Ito na Si ulit. JP. hindi po to si JP Ito, yung ito. kanina. Ayan, oo. Siyempre, si Juan Ponce Enrile na kilalang kilala, lalo na ng ating dean na si Junardo. Kabatch. So anyway. Uy, Grabe hindi pa kayo. late ang reaction niya, ha? Oo. So Okay. yun nga, pagpasensyahan nyo na kung medyo late. Kayo naman. Anyway, nag-react siya. Sabi niya, ang reaction niya, obviously, hindi pabor. Bastos. Kay Vice Ganda at kay Ayon. Sabi niya nga, yung binigay na katangian mo sa iyong lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kakulangan ng iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Oh. Akala mo maganda yung ginagawa mo, super bastos ka. Bastos kang tao. Oo. Hindi lang walang decency kundi abusado. Alam ko na magpapatawa yan. Alam ko na mapagpatawa yan. Binabanggit mo na babae. Vice Ganda. Babae na tawag niya kay Vice. Magmula pa ng araw. babae nga siya? Magmula pa ng araw. Sabi lang siya, minabanggit mo babae. Magmula pa ng araw, ganyan na yan. Oo. You're earning your living and popularity sa kabastusan. Chief Presidential Legal Counsel Juan Iyan. Ponce Enrile. May term siyang ginamit on dyan. Vice Ganda amid its showtime ongoing issue. Ang ginamit niyang term ay Salacious. salacious. Malacious. Salacious. Salacious, di ba? Masagwa. Malaswa. Ano pa ba?
Ayun. Lahat ng wa. At least, di ba? At least nag-react si JP. Di ba? Pero maraming comments. Siyempre, di ba? Siyempre, Ibinabato sa kanya na, wow, coming from you. Ginaganon siya. Totoo, nabasa coming from you. Ano naman say ni Miss, may pangalang binabanggit Gigi something. Yung kanyang dating secretary, chief of staff. Nakakulong pa ba yun? Yung nababasa ko Nakalaya na, na-quit pala. Binabanggit ng mga netizens na parang, grabe ka naman magsalita, sir. Ang mga comment pa nga doon ng mga netizens sabi parang hayaan mo na Vice, isang ubo na lang naman. Yun lang. Yun naman talaga yung meron mga pang comment. at your age talaga lang, may ganun pa. Pero sobrang ang tagal na niya ha. At saka marami pang Tibay, chinichika. 90 plus na. Marami pang chinichika na parang ang sabi ng mga taong bayan na kaya daw naggaganyan ngayon at may statement coming from Senator Juan Ponce Enrile. Kasi daw parang ito ba ang way ninyo na pag-divert dahil doon sa hindi pag-release ng mga bigas na dapat sana magiging mapapababa ang halaga. May mga ganon. plus may segue pa doon sa tatakbong politika patakbo sa politika nung kanyang yung natatawa ko sa reaction niya. Yung anak. Yung anak, hindi. Nawalaan to ko. si Katrina. May ganong sabi. Kaya pala medyo napapansin ko nga ngayon si Katrina Ponce Enrile, medyo visible. Aktibo sa mga showbiz. Pati sa mga social media. Diba? With Dowel Pass. Makakagap pa. Pero alam nyo, medyo susegundahan ko yung sinabi ni Jai, no? Yun nga, baka dinadivert dahil sa mga ongoing issues ngayon sa bigas, sa national, sa government. Ay parang sanay na rin tayo mga Pinoy na pag may mga issue ang national issue may na ganyan. Kailangang medyo pagtuunan ng pansin, biglang may mga issue naman na kung titingnan mo parang minor lang pero lumalaki. O yun ang naka-highlight. Ang maganda, ang mga tao nagsasalita kahit papaano. Sana lang balanse lang talaga. Kagaya natin dito sa Martes, binigay po ng ganyan si JP may mga sumunod naman. Ganun lang yun. Totoo. May mga nagsasabi din na parang natatakot lang kayo kasi nagagamit ni Vice ganda yung platform niya na questionin yung mga nakikita talaga din ng mga mamamayan. That's one. Diba? Kaya nga doon sa Unbettable channel ko, pinapurihan ko doon si Vice yung sinegue niya, nagsimula sa boses ni Ann Curtis na isegue niya dun sa korupsyon sa gobyerno. Di ba? May mga ganun lang siya. Bilib din ako kay Vice sa ganun. May question ako para kunyari kay Ate Rose. Ayan, sa inyo rin po. Kasi nabasa ko tong comment sa natin sa past episode natin sa Marites. Parang sabi, sige nga, masyado na ninyong, ang term masyado nyo nang sinasalsal yung usapin about this. Sorry for the term, pero yun naman talaga tama. Oo, yun naman talaga ang tama. Sabi, sige nga Rose, itanong nyo nga sa sarili nyo yan. Kung halimbawa ikaw bilang ina, kayo bilang mga tatay, makikita nyo si Ayon at si Vice, nandun ang anak nyo nanonood, mga bata, na nag-leak ng icing, anong mag-react? Tanong yan ng mga netizens. So, sige nga Rose, kasi nabasa ko yun. Sige nga Rose, ikaw bilang pag ang anak mo nasa harap mo yung Vice and Ayon incident na nag-leak ng icing, anong mag-reaction mo dun sa anak na nakakita no? Ako to be honest Hindi na kita na Ate Rose kasi yun nabasa ko kasi sige nga Rose. Talaga ba? Hindi ko siya nabasa. Meron ako nabasa ng ganun, sige. To be honest, kung ako, parang hindi siya magiging sobrang big deal sa akin. That's the truth. During that time o actual na makita ng anak ko, kasi nangyayari naman maraming, baka mas malala pa doon yung mga ibang nakikita minsan, di ba? O napapanood sa third sex. Tama ba term? Third sex, yung ganyan. So, lalo na kung bata naman, hindi ko naman siguro titingnan na baka mabigyan ng mali siya ng anak ko. Truth. Tingin ko baka hindi lang yun doon talaga pinanggalingan nun Yeah, marami naman. Pero ako doon sa same question, kung si Niyong nandoon anak ko, baka nga nakisali pa yun, binugal ko ganun. Pero hindi. Kasi yun ang unang reaction sa pagkakakilala ko kay Niyong sa kakulitan niya and everything. Baka makisali pa yun, ano pa yung icing sa ganun. Dahil akala niya naglalaro lang. Totoo. Isa pa pero yun. after that, siguro mo sasabihin, papaliwanag. Yun nga din na i-add ko. Tama sabi niya. In fairness, at least ayan po, nakikita nyo na bakit sinasagot namin. Ay, si Dean. May mga apo yan, no? May mga apo yan.
Ano din? Ano din? Hindi Ano big ba? deal. Hindi big deal yan eh. Oh, Ano di ba ba? yan? Cake lang, Diyos ko. Kinakain sa Ayun, ginaganon, di ba? Di ba? Tama. Nauuso yan Alam eh. mo Di ba ba- uso yan eh? Sorry babalikan ko. Siguro baka mas medyo ma-alarm pa ako yung kasi cake ang pinag-uusapan eh. Yung natatandaan niyo yung months ago na cake issue naman ni Alex Gonzaga na inano niya Ipinahit sa sa waiter. waiter. Ako, yun, medyo to be ano honest yun. with that, doon medyo ma-alarma ako. Kasi para sa akin, baka makita ng anak ko, okay lang palang gawin to sa ibang Waiter, tao. O sabi. lalo na sa isang waiter. Siguro nga Yun. nakadepende nga kung ano yung tumatakbo Scenario. sa Oo. scenario. Bale, yan sa birthday ko. Mahiram ko Oo. kayo. Hindi rin. Bumalik kaya Hindi. na. Lahat kayo papahiram ko ng cake dito. Dahil Tingnan may natin, segue ka na dyan. Yun na rin lang pinag-uusapan. Dahil nga kay Lala. So, ano kay... Vice na yan, alam Chairperson naman. Lala Soto. Ayan nga. So dahil nga nakausap natin siya kamakailan lang, tinanong ko siya kung sakali bang hihingi ng sorry tina Vice at saka si Ayon, may posibilidad na maging positibo naman yung epekto. Parang ganon. Kasi di ba kung natatandaan ninyo, di ba sinasabi ng mga netizens, bakit si Wally Bayola hindi na suspend ang EAT? Sure. Nagmura. Pero yung pala, for the record, kung wala pa lang din desisyon doon, di ba? Pero malaking factor din na si Wally ay nag-sorry. Pati public apology, kinabukasan din nung episode ng EAT na yon. Another one, si Regine Tolentino. Remember nung report natin na nagka-nip slip? Oo. Oo, yung dance Diba? number niya, production Ako nga, ang number. tingin ko doon, kailangan ba mag-sorry ni Regine? Hindi naman yung sinasadya. Aksidente. Oo. Pero nag-sorry si Regine, di ba? Immediately after. Immediately Yeah. after. Kasi pala, sa mga programa, talagang sinasabihan din ang mga production, please take care of your artist. Dapat lang naman, Please di ba? take care of their wardrobe. Mga ganon. Pero syempre, nangyayari nga, hindi mo masabi, minsan may aksidente. So, nag-sorry si Regine doon. So, kumbaga, malaking factor yon, yung humility. Another one, si Dasuri Choi. Nagkaroon din pala siya ng nip slip. Sa Show Itbulaga. din niya, ay, At Itbulaga. mas maano pa, mas malaki malala. pa yung nakita. Nakita ba? May nakita naman siguro. Oh, anyway. So, tanong ko nga, di ba? Nagsorry din. din. Pati yung production agad-agad ng Itbulaga na GMA, So, di ba? ano sagot ni Chair Lala? Sagot niya diyan, sabi niya ito. Susulat ko. Honestly, I personally think that yes, it will help. But syempre, may kanya-kanyang pag-iisip ang board. Hindi ko naman kontrolado ang kanilang kaisipan. Pero yes, makakatulong talaga. Kung nag-sorry. Pero kasi, until now, naninindigan ng si Vi, si Ang Ayon Showtime. at ang Showtime na wala silang violation na Yes. nagawa. Yung ba nini-report natin, di ba, nung binasa ni Kois Jong Hilario na yun ang kanilang statement? Yes. Pero yung regarding dun sa pagsosorry, di ba, kung nagsorry pala at hindi na nabigyan ng ganong atensyon mula sa MTRCB, ba't dun sa nilabas nilang letter, kasama pa rin yung wardrobe malfunction ni Regine Tolentino? Pero kasama sa naging violation. Oo. Pero sabi nga ni Ross, paliwanag niya, as per the interview, pwedeng nakatulong kasi hindi lang naman siya yung mga mapababa board. yung pwede. So kunwari kasali tayo dun sa committee, ay nagsorry naman niya. Pero sige, isama natin para alam nilang na violation pa rin yung ginawa nila. Baka 10 days na lang. Kasi ang violation, ang violation pala ganito, di may violation ka na nagawa. Pinag-usapan nila yan. O ito, pwedeng dismiss, pero pwedeng Part of the letter sanction. oo. pa rin. Kumbaga nandun yun eh. Kaya nandun yung mga violations na na-dismiss at sabi naman nila, sa totoo lang, napakahirap din daw sa kanila kapag nagpapataw sila ng Suspend. Siyempre, ng suspension or ng mga penalty. Kumbaga, yan. basta- Kahit R18, masakit din sa kalooban nila yon na kaya ang pakiusap nga daw nila sa lahat, sa mga producer, sa lahat na please cooperate Yan. para wala nang mga At ang pakiusap naman ng Marites University, lalo na doon sa may mga deputy cards, mas mag-cooperate din naman kayo kasi Jayo, bahagi yun eh. yan din ng obligasyon naman din ninyo, And di ba? speaking of that, na-share ko nga sa kanila, sige share, alam niyo bang napanood pala ni Chairperson, hindi ko sinabi yung ating discussion last time. At sabi niya, nasan ba?
napakaganda ni Jaiho. Parang hindi naman gano'n. Wala namang tututol. Diba? Diyos ko lang ang makeup, ano? To think na, di ba? Iba-iba tayo ng mga opinion. Sabi niya, I noticed super ganda ng discussion niyo nila Tito June and the whole team. Congratulations. I watched tonight habang halatang matatalino ang mga nag-uusap. Ayun. Okay. Maraming salamat po. We love you, Chairman. Pero ako, mananawagan pa rin ako sa mga may deputy card. Huwag ninyong ilagay lang sa wallet yan. Okay na. Okay, going ito na back po, tayo. Going back. Yes. Mga chikan. Ano itong Ay, si Ato. Kay Abad? Ano ba? Nasaan ba tayo? Babalikan na naman. Balikan natin. Ayan, ito Ang gulo ni Dean. Ito siya ang gulo ni Nicola. Okay. Back to reality. Ay, reality. Bakit nawala tayo sa Kay real Abad, Abad? ito. Ito na, si Kay Abad, ipinaliwanag niya mismo sa akin sa programa ko yung naging viral niya na video sa TikTok kung saan ang daming nag-comment ng taray, ang May mga daming bodyguard. security. Nag-grocery siya niyan. Oo. Tapos sinagot ni Kay Abad yan. Tinanong ko, Kay, aware ka ba? Sabi niya, to be honest, hindi daw talaga siya aware na nag-viral na hanggat hindi siya minessage ng kanyang kaibigan na nakatag din dyan ngayon. Si Patty Yap, isa rin stylist ng mga celebrities na best friend din ni Angelica, na pinadala sa kanya yung video na, viral ka ngayon sa TikTok. At ang cute nung caption, mga chismosa kayo ng tao. Viral siya ngayon sa TikTok kasi parang, taray ni Kay, tapos ang daming mga sumasagot din naman na, ano ka ba, hindi mo siya pwedeng uriin pagdating sa ganyang bagay kasi sa Cebu, reyna ng Cebu yan. Bilang sa, kung hindi po natin alam, si Kay po ay ang asawa si Paul J. Castillo. Na isa. Sila lang naman po ang may-ari ng mga sikat na efficacy Correct. ng mga casino alcohol. Correct. Isa sa pinakamayaman po yan sa Cebu. Na pamilya sa Cebu. Pero, sabi nga ni Kay, Day, hindi ko security guard yun. Nagkataon lang na Wala nga akong driver, ganong kadaming bodyguard pa. Ang mga Cebuano, sanay na nila akong makita sa Cebu nang wala akong kasakasamang mga bodyguards or kung ano-ano man. It's just so happen na itong mall na ito, nagkaroon siya ng partnership or collaboration daw. At ang siste, parang inutos daw ng management ng mall na every time na nandiyan siya. Hindi, dun sa shoot niya na yan, meron kang bodyguards talaga. Sabi niya, kuya, hindi na po kailangan. Wala na po akong, hindi naman dapat ganun-ganun ang eksena na ang dami talaga. Sabi daw, ma'am, sorry po, yun po yung inutos sa amin. Ayan. Okay. And knowing Kay, dahil alam niyo namang sa mga ano-ano yan, no? Napakabait. Napakasimple, pero mayaman din Tsaka niya. dahil Sobra. walang pakialam yan sa mga ganyan. Correct. Hindi niya feel yan na may susunod-sunod sa kanya. Totoo. Pero wala daw exactly. siyang nagawa. And segue na natin, nakakwentuhan ko siya. Marami kasing naglabasan ng mga comments na parang, ay, antare, magkaka-prequel ba or sequel itong Tabing Ilog? Dahil di ba lumabas yung Patrick Garcia, Paulo Contis, and Kay Abad. Sabi niya, Mars, walang kinalaman yung pinaka-shoot namin na tapos na nilang i-shooting na pelikula. Diyan sa Dun sa Tabing Ilog. Kasi everybody's clamoring, di ba, about Tabing Ilog. At nai-report natin dito yan. Yes, na namimiss silang mapanood. Sila kasi kasama namin kayo, lalo ng mga batang 90s, ganyan-ganyan. Sabi niya, Mars, walang kinalaman. Ang nangyari kasi, yung isang picture na lumabas na may duyan at may ilog na parang akala ng mga tao nire-reenact or binabalik ka nila yung moment sa Tabing Ilog. Sabi ni Kay, hindi Mars, it's just so happen na yung owner or yung producer namin may pagmamayaring farm. Ayun. Natuwa lang sila na may ganong scenery. So walang kinalaman ginamit. at all. It's not a story of affair ng relationship. Si Paolo, si Patrick at si Kay, it's a story of friendship. Yun. Ang dapat abangan. Yun. Sa Australia yung kinunan Yes. Tama ba? Totoo. At meron din dito sa Pilipinas na mga area. Bongga. Clear ba, Marites? At abangan kasi ang dami daw offers ng mga teleserye, movies, pero mas focus siya sa movies kesa Kasi sa sandali teleserye. lang. May anak pa siyang youngest. Yeah. So parang sabi niya, pag teleserye, wag muna. Yes, ang galing True. Okay. Thank you, Kay. Love you. Yes, Kay. Hi. Next. Ano naman tong Carlo Aquino, absent sa third party Ay. ng anak na si Mithi. Ayun Si Mitty, nga. anak niya kanino nga? Okay. Kay Trina Candas. Trina Candas. Okay. Ang cute ng Kasi naglabas si Trina ng mga ng Pictures. Instagram post sa kanyang ng Instagram post ng mga pictures sa kanyang Instagram. At na parang mga series of pictures yon. Pero wala si Carlo Aquino doon sa mga Celebration. photos. Doon Oo. sa mga photos. So,
Unless hindi ba... Baka kasama ni ano. Baka nandun, hindi lang pinakita. Pero minessage ko din ang inyong manager, ang inyong handler, si Tita Chris. Oo. Pero walang reply pa si Ate Chris eh. Pero sa mga comment, talagang binabato ng mga pambabasi. Dali nahanap siya. Oo, nakalagay. Talagang sinasabihan siya na irresponsableng ama. Grabe naman. Oo, na kesyo, isang taon lang yan isang beses lang yan sa isang taon. Hindi ka pa makapunta, mga ganyan. Meron pa nga nagsabi na, takot na takot ka naman kay Charlie Dizon na magselos. May ganun pa. Dinamay na si Charlie tuloy. Pero alam nyo, ako naman, naniniwala ako kung wala man si Carlo dyan sa birthday party ng anak niya, naniniwala ako na may may legit na dahilan. Yes. Kasi napag-alaman ko rin kasi na may mga nangyayari o pangyayari sa pagitan nila Trina, ni Carlo, na knowing Carlo na madalas mas gusto pang wala na lang interview o isulat sa kanya, hindi lang talaga siya mapagkwento, mapag-reveal kung ano talaga yung mga nangyayari na, in private, parang ganyan. So yun, so naniniwala ako may dahilan niya kung wala man si Carlo. But definitely mga kaparites, mahal na mahal ni Carlo ang kanyang anak. Definitely. Totoo. Agree naman Kasi tayo dyan. Ang alam ko nga si Carlo pa rin ang nagsusustento yan, oo. Financial. Okay. Sige. Hintayin Kailangan natin. may babahagi. Abangan. Belated happy birthday. Kanino? Kay Kaloy. Kaloy. Happy birthday din nga siya. pala. Okay. Ito, Naalala ko na naman. Mama Marites, isang malungkot na balita. Si ating page din na ating unbettable lang. Ay! Yan ba? Balita. Oo nga, kasi nga 'di ba kahapon, isang araw. Isang araw. Oo, na at 5:30 tuluyan ng binawian ng buhay, sumuko na sa kanyang pakikipaglaban. Nasa ospital siya nang mangyari itong ating minamahal na tinagurian na sa entertainment industry bilang ating dean ng mga manunulato sa showbiz. Si Manay Ethel Ramos. Ithiwalda Ramos ay 87 years old. Ay, nako. Ano ba yan? Bakit naman dyan Ano siya? Ikaw yan, di ba? Kilalang manager nila Aga Mula, Angel Octine. Late na lang yun eh. Pero nung si Aga mga nauna mga panahon, talagang yung sa El Oro pa, yung kay Elizabeth Oropesa na PR firm nila. Nagsimula tapos hanggang marami mga movie outfits from Regal, di ba? Kasama yan nila Tito Douglas, Tatay Douglas, sina Alfie. Actually, nagsimula pa lang ang Star Cinema si Manay Ethel na ang tumatayong isa sa mga publicists. Yes. So ang dami, lahat ng mga kagaya natin na swerte ka nga rin kahit paano naabutan mo ang isang Manay Ethel na talagang halos araw-araw. Di ba? Yun, gusto ko may sisihin yung COVID. Gusto ko masisihin yung pandemic kasi nakakausap ko pa yan hanggang nung mga hanggang 2022 eh. Actually, totoo yan, hanggang 2022 at sa mga Zoom press con, natutuwa ako pag nakikita ko si Manay Ethel doon kasi kumbaga ang galing ni Manay. At saka hinahanap ka niya. Hahanapin ka niya. Nandyan ba si ganyan-ganyan? Sa Zoom na yan, itong mga late na yan pinag-uusapan. Tapos may time pa nga yan si Manay Ethel after ng Zoom, tatawag. Tapos, nakakayaman. Pupurihin ka. May sabihin niya, halimbawa, "Oy Rose, ang ganda ng mo ngayon." Ganyan. Parang ganun siya. Very motherly talaga. Totoo. Yung pong wake ni Manay Ethel sa gusto bumisita. Nasa Funeraria National. sa may Araneta Avenue. Hanggang Wednesday na lang yun bago siya i-cremate. Oo. So may mga masses pong gagawin doon everyday alas 6. Yung memory ko kay Manay, nung nagsimula pa lang po ako parang di ba dahil lagi ako nag-host sa mga press con, mga vlog con, etc. sa ABS. Parang lagi niya akong bago mag-start at pagkatapos nalapitan niya ako, tapos bubulungan niya ako na, "Ay, ang galing mo, ganyan. Tapos may one time na nag-abot siya ng out of nowhere. Parang, may ganyan talaga. akin na nga yung bag keme-keme. Tapos di ko alam kung ano. Tapos biglang ilalagay niya yung kamay niya sa akin. Ito, pandagdag pamasahe, ganyan. Sabi ko, ang tayo naman ni Manay. Ganun siya. Ganyan yan. Lahat ng mga nakano sa kanya. Ninang Nini, isa rin niya sa mga ninang ni Neo at talagang sobrang naging malapit sa amin. Lalo na pag may mga out of town trips kami. Tapos, ang pinakahuling biyahe niya sa Bicol kami magkakasama. Talagang sobrang. Bicolana yan eh. Oo. Ako may isang trivia. Sa mga kaya bago lang ikaw, kay Manay Chit at saka kay Ate Len Llanes na mga kapatid niya na sila yung tatlong Maria ng showbiz, nakikiramay po kami at sa mga pamilya po na iwan.
Alam May niyo ba na trivia. si Manay Ethel, ang kauna-unahang nag-invite sa akin sa press conference. Oo. Dahil, hindi ko makalimutan, pina-interview niya sa akin si Aga Mulak na nagsisimula pa lang ako. Unang taon ko pa lang sa showbiz. At nagkataon birthday ko noon. Happy birthday. May adi. Hindi ayoko nga tanggapin. Would you believe? Ganon siya talaga. Ading Ayoko Fernando, tanggapin. sorry po, yun pa, sorry, kasi Oo, baka mamaya. mano nung Baka iba mahal yung sila, pangalan, oo. di ba? Basta Adi Ano na lang lang. po yun? Ayun po yung gay parang mga linggo gay na linggo. namin Yun. sa showbiz. Oo, pero si dakilang Ading Fernando po isang napakahusay na direktor sa television. Nakikiramay po kami Anyway, sa naglulukta Naiwa. ang lalo na ang entertainment. Ah. Entertainment press, siyempre. Okay. Labi mana. Ay, kiramay po kami sa mga naulila. Okay, dito Marian Rivera. Style Icon 2023 ng preview. At most viewed ang price tag challenge niya sa TikTok para sa isang Pilipino. Aray. Yeah, Nakailan yun na ang ba? kanya achievements. Diba? Siguro 100 million Oo, something dati na lampas eh. Kaya lagpas na yan. Basta mga 200 million na siguro. Charot, ang mga ganun na yun. Tsaka ito Why yung suit not? niya. Ito ba yung suit niya sa Sa preview? preview, Sa preview. yes. Last sila Yun, naka-white dun eh. At may latest TikTok siya na yan din yung suot Oo niya. nga. Sayaw-sayaw din. Oo, tapos may comments si Kuya Dong na 3 heart. Ayan ang tunay na rin. Totoo. In and out of showbiz. Yes. Yun lang naman. Yan ang latest sa kanya. Hi, Marian! Hello, yan. Ayan. Paano yung... Papa Dong. Segue mo na kay Papa Dong. Papa Ding Dong Dantes. Yeah. Ding Dong Dantes. Siya po yung nag-direct ng family, Royal Blood. The Royales. The Royales. Like us, diba? Nagkaroon po ng family emergency and director nito na si Dominic Zapata at si Ding Dong nag-direct ng ilang episode. Ay, hindi ko lang kung ilan yung kasi magtatapos na rin yung 2 weeks na lang. 2 weeks na lang, di ba? Matatapos na po yan. Si Dominic pala, una niyang director noon sa TGIS, nasa GMA siya. Tapos naging mentor, teacher, and Nasa everything. GMA pa rin naman siya. Oo. Ano pa Gusto mo ba? bang palitin na? Nung nasa GMA siya, nung nagsisimula pa lang siya sa GMA. Ayun ang ibig niya sabihin. Oo, grabe naman kayo sa Ay, akin. minsan lang naman kami makaganti, no? At syempre naman, di ba, nung tadhana nga si Ding Dong nagdidirect sa asawa niya. Habang niyang nasa gawin bahay. yan. Oo. Di ba kahit nung di ba nung pandemic din na si Walang Marian himala. nung himala, di ba? Oo. Siyang Di ba? Ganda. Ang pala, Ano, ang latest? ang price tag niya, tama yung price tag yun, di ba? Ay, kay Marian, habol. Ilang TikTok. milyon na? Ay, nasa 185. Sana tama to, bilang. Oo. 185.5 million views. Aba. Grabe. On road to 2 million na nga. Ay, 200 million. Diba? Yeah. Sana totoong pera na. Correct. Baka naman yan. Sana totoong pera Oo, na yun. di ba? Yan. Pero sige. pala si Ding Dong pala ay magsisimula na ulit. Ngayong linggo na to, Family alam ko, Feud. ng Family Yes, Feud. nabasa ko yan. Kaya balik Family Feud siya. At another thing, Dapat maglaro ang Maglalaro tayo doon. Marites, Oo. again? Tinembre ko Maglaro doon. na yung dalawa. Ay, hindi pa ako. Ako pala. Kasi nung may invitation, may mga test na kung ano Di ba, eh. ayoko nung ganun eh. Ang ano, mga diba? ano, Maglalaro tayo. O, diba? Ulit, bakit hindi? Saya yan. mahirap ulitin. Go! Tama natin si Jethro tsaka si Nicola, di ba? Oo. From Pwede. the staff, di ba? Diba? Rara From girls. the Marites University. True. The host and the staff. Oo. Ito hindi pwede ito kasi exclusive. Hindi, wala Grabe naman. Grabe. Talaga. In-exit ko. In-exclude. Okay. Okay, mga Marites, ito po ang ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Dahil mahalaga nga na nararamdaman ang inyong aruga, kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. I-check out nyo na po sa ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama po ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa iyo.
Okay mga Marites, ito po ang ating Chick of the Week. Tungkol po kay Julia Barreto. Ayan na. Maraming balita. Ganda bakla, oh. Mauna si Beshi. Mauna. Totoo, eto nga, 'di ba? Isa rin sa pinag-uusapan ngayon at kalat na kalat sa social media yung video kung saan sa preview din ata to. Preview. Kung saan kinakapanayam siya ng ating mga kasamahan sa panulat, mga reporters. At nabigyan niya naman ng pagkakataon. May mga ilan siyang sinagot about dun sa kanilang di umano'y may secret marriage na daw sila ni Gerald. Sinagot niya yan na kayo talaga. Bakit pa nagmamadali kayo? Why are you keep on pressuring me? Ganyan churot-churot. Tapos nagtanong ang kaibigan natin na si Tita Mel Balyanera kung ano ang may maibibigay na reaksyon. Tita Mel ba? Yes, ni Julia doon sa pagtatagpo ni Maha at ni Gerald sa FIBA. Sa FIBA game. Correct. Tapos parang sumagot si Julia na parang, hindi ko kasi malinaw na maintindihan, pero parang ang narinig ko, parang, I didn't attend for that. Ay, madam, I'm sorry, didn't attend for that. Sabay alis. Talikod. Parang gano'n. Oo, dire-diretso. Ang mga tao, ang mga netizens, best in comment ngayon na, ayan, nasupalpal si reporter, Slay, Julia, ganyan, ang classy pagdating sa mga ganyan. Kasi yung mga katanungan ng reporter nakakaloka. Ganon ang mga chika. Oo. So, sobrang ngayon na parang, antarin, no? Parang yung mga ganong insidente ngayon, talagang sobrang pinapupurihan na yung mga artista. And syempre, ang kaibigan naman natin at ang kamartesar na si Ate Rose, agad-agad naman na hiningan din ng panayam si Tamelbs. Syempre, may message ko si Mars. Kung kayo kita Mars lang. Mars, sabi ko, Mars, ano ito? Sabi niyan, ano ang reaction mo sa ginawa ni Julia? So, ang ginawa naman ni Melba, sinend niya sa akin yung interview. Tapos sabi niya, Mars, yan lang ano ko. Tapos panghuli lang ang tinanong ko, sabi niya. So sabi ko, ay anong reaction mo? Anong feelings mo? Sabi niya, okay lang. Sabi niya kasi trabaho naman natin na magtanong. Yun naman ang sabi niya. Ako naman, may doon sa sinabi mo na yung mga netizens, kayo talaga, pag naman ang mga tanong namin, medyo hindi juicy. Sabihan nyo kami na, ano ba yan? Ano ba yung mga tanong? Oo. Ano ba yung tanong? Wala namang kaano-ano. Ba't hindi tinanong yung ganito o yung ganyan? Ay talagang di maintindihan. Hindi pala alam mo, in fairness, speaking of that, no, ngayon sa panahon ng may talagang boom na boom ang social media. Yes. Parang talagang hindi mo rin alam kung saan ka lulugar eh. Kung ano ba ang gusto nyong mapanood talaga. Kasi halimbawa, kapag tayo may mga opinion tayong ibinibigay, syempre diba, opinion yun ng iba't ibang personalidad. Like opinion ni Tito Jun, opinion ni Papa Ambet, opinion ni Ate Rose, opinion ko. Parang laging may mga question mark yung mga nanunood, which okay lang naman kasi that's part of the job, diba? Yeah. That's the price we need to pay kasi tayo yung napapanood. Pero kung babasahin mo rin yung mga komento ng mga netizens, parang mapapaisip ka na, tingnan mo kayo nga, nakukomment yung mga yung bagay na gusto nyo i-comment. Ang pinagkaiba lang, diba? Ang pinagkaiba lang, kami yung merong platform kung saan nasa harap kami ng camera, may boses kami para i-broadcast yung mga nalalaman namin in showbiz. Sometimes, diba, pag kine-question nila yung mga ibinabalita, hindi lang natin ng iba pa nating mga kasamahan sa panulat, mga reporters, ganyan. Parang naiisip ko na, alam nyo sa totoo lang, filtered pa nga yung iba eh. Kasi pinoprotektahan natin ng bonggang-bongga dahil ayaw naman natin na makasakit ng kapwa. At ang goal natin ay hindi para pagkakitaan yung buhay ng isang tao. But what we're saying dito, diba, we're here because we work sa industriya kung saan entertainment, diba, business. Sana na-entertain nga sila. Feeling ko naman the fact that they're watching the video, they're reposting it, commenting on the video, na-entertain sila. They're part of it. Yes. Alam mo yung mag-comment ka nga lang. You're part of it. Sobrang effort na rin yun Big deal, di ba? Para magkakaroon ka ng second or minute to comment. At dahil dyan, may additional naman ako. Kasi nanggaling nga yung interview na yon doon sa unang tanong na tungkol doon sa naging kalagayan ng kanyang nanay niya, from secret nanay niya, na medyo naging emotional siya. May paliwanag naman na dagdag kasi yung mga kaibigan din naman tayo na lagi silang napapanood sa FIBA game. Yes, ang sabi naman nila, nangiinis lang siya. Ganti lang daw yung kay Gerald Anderson sa ginagawang pang-iirita sa kanya ni Gerald every time na nag-cheer itong si Julia sa mga big crush niyang mga players. Particular si Luca. Si Luca. Hindi si Luca na Luca na ano nga? Doncic ba? Yeah, Doncic. Oo. Slovenia ba siya? Oo, na talagang plus may mga iba pa, may mga iba pang ang daming may crush doon. Sobrang gwapong mga players. You went out last night with
Ang ganda. So anyway, Kanya pa ba? sinisegue nila kasi every time daw na nagtititili itong si Yasi, pag may mga games nga na hinahangaan siya, sumisigaw kontra naman itong si Gerald ng boo. So kunwari, i-cheer ni Julia si Luca. Yan, nag-ano siya, sisigaw naman ng boss. So nagkakainisan yung dalawa. Tapos na-timing na nung mag-abon to sa FIBA, nandun si Maha, nandun si Rambo, may close friends, pababla, nagchika sa kanya, dumating yung preview, na itanong sa kanya, ganun yung naging sagot niya. Perfect. Yun. Pero Yan lang ako, yun. ayan na, speaking of Julia with Gerald. Si Gerald ba yan? Yes. Charot. Yes. Nung napanood ko yung latest vlog ni Julia na Juju on the Go, na may feature siya kung saan sinuting ni Gloria Diaz yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Yung somewhere in Iloilo, si Cogon Island. Si Cogon Island. Tapos sumunod si Gerald dun sa vlog. Nandun din si Je. So in fairness, sabi ko talaga, taray din ni Julia, no? She's using her platform sa YouTube to promote iba't ibang lugar Yun. sa Philippines. Not only in the Philippines, but also kung ikaw gusto mong mag-travel din, may mga tips na siya sa mga like sa Asian country na pinuntahan niya, Ho Chi Minh, Singapore, yung mga ganyan. Ako din, I upload good job, Julia for that. O, diba? Totoo, no? So, wala nang issue. Tapos, Diba? ang Tapos. issue. Wala issue kasi si Melba naman, okay lang No, naman wala daw. naman. Naiintindihan naman daw At niya. saka, sanay naman tayo sa ganyan. Exactly. Oo, diba? What else is new? And speaking of that, dahil Chic of the Week naman ito, kayo po, tanongin natin, ano yung may experience na ba kayo Talaga may mga pag ganito Oo, tayo ano? ngayon na. Okay. Diba? Para maganda, diba? Para malaman nila. Wala. Wala kang experience na ganun, nag-walk out yung artista dito, Julia. Ako din ni Manda, Libel. Carry mo. Hinarap mo Demanda naman. lang. Of course. Sa inyo dito, Jun. Demanda lang naman. Oh. Na-libel Meron ka ba na. kami? Na-libel natin. Talbog ang walk out sa demanda, diba? Hindi ko matandaan kung may nag-walk out na. Ako ata natalakan ata ako ni Gretchen Barreto. Ayan, Normal tabi. yan sa kanila. Oo, natalakan ako ni Gretchen Barreto. Ang natatandaan ko lang, in-interview mo, sumasagot sa'yo. After ng interview, may tatawag sa'yo. I-deny. Na, sabihin sabihin Huwag na. na pong i-ere. Oo, wag na i-ere. At saka medyo... Normal sa show. May message ka na parang, ba't kailangan pa itanong yun? Mga ganon. Yun lang. Diba? Yun lang po. Iba-iba. Yes. Iba-iba talaga. At least alam nila kasi baka mamaya iba akala, di ba, yung pag-marites natin, ems. Aray ko. Wana. O, dahil dyan. Dahil dyan. Yan ang ating amigo. Yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Akala ko may kasunod ba? Amigo Sigurado And to pala. continue mga marites. Eto. Si Stel. Stel. O, yan. Yes, prop, what's that? Ano latest? Nakakatuwa kasi itong nangyayari sa The Voice Generation. Napanood ko rin Uy, nagbago na mga camera shots ni Direk ha. Maganda na. At may exposure na si Papa Ding Dong. Nagsasalita na siya, nakikipag-banter na siya dito sa apat. At nakaka-relate na yung mga contestants. May I cut. Oh. Patpakat, sorry. Oh. Kasi tatalagyan ka sa The pagpuna Voice. na yan. Oo. Oo. What about si Julie Ann San Jose? Kumakanta pa rin ba siya? Sinasabayan pa rin Alam mo, ba niya? binaba siya doon. Ayun nga, kaya ko nga naalala nung sinabi mo yan. Inunahan mo. Kaya ito ang tanong ko, kumakanta pa rin ba si Julie habang May kumakanta. nagpe-perform yung mga contestant. contestant? Oo. Ah, At nababash kumakanta nga pa siya. rin. Actually, hindi ko nabablind item yung issue, yung intriga. Blind item mo ba? Oh, yung intriga sa kanya. Nawala na daw ginawa ko, di ba sabi na, oh my God, oh my God, oh my God. Tapos sasabayan ng kanta. Si Julie po yun. Pero maganda naman ang ano. Naku. Kaya ang issue natin dito lang, itong si Stel kasi, kinatatakutan ng tatlo kasi tinatanong ni Papa Ding Dong kung meron daw, every time daw kasing iikot si Stel, 99.9% sa kanya siya ang pipiliin nung contestant. Kahit mga mas matatanda pa sa kanila or mga kuya niya na o tatay niya na yung mga Parang ano, si Sarah Geronimo na kaya, alala ko dyan. kaya sabi ni Diba? Chito, ni Billy at saka ni Julie, eh, paano ka ba naman hindi matatakot? Kasi lahat na lang ng mga sumasali dito sa kanya gustong magpa-judge, siyang gustong maging yun, Mentor. mentor. Basta may sinabi dyan si Mr. M. Johnny Manahan. Basta sabi niya, talbog ako. At nagulat daw siya dito sa lakas ng dating talaga ni Stel. Stel. Siguro lakas na dating overall in general, no? Sa hatak sa fans, sa kwento ng buhay. Diba? Kasi meron sila nakita ko na parang may mga skit-skit. Correct. Baby picture ni Yes. Stel, ni Chito, ni Billy, ni Julie, ganon. Oo. Wala Tsaka na ano yun, akong blind item.
Grabe ka. Hindi, totoo naman kasi. Totoo naman. Hindi kasi nung unang ano pa lang, nung unang umere ang The Voice. Oo. Generations. Yun ang The Voice Generation. Parang Oo. yun yung Puna. lumalabas na majority ng mga puna. Comment, oo. Yung pagkanta raw ni Julie. Siguro, hindi mapigilan ni Julie. Yes. Oo, na papasabay. Sabi ni Rose, si Julia naman, di na narinig yung contestant. Kanta na kanta, Julie, ba't di ka na lang sumali? Grabe ka Kung, yan. kung hindi ka sinasabayan niyo, wala siya. Pag natutuwa siya o nagagaling na siya, oh my God, gano'n siya. Alam mo, feeling ko, sabi pagka Carried nagtitaping sila, away. carried away. Kasi Oo. si Sharon din, di ba dati, may Oo, ganun. yes. Totoo. Di ba, lumagpas pa yung OA pa nga, 1, yun 2, 3, 1, 2, 3, 4. Di ba nag-4 pa si Sharon dati? Tapos meron pa nga, pag-click ni Sharon ng ganun, hindi lang basta hindi umikot-ikot, di ba? Di ba may ganun? Kasi Totoo. tandaan nyo, Totoo. feeling ko, yung mga ganyang bagay, that's part of, marketing your program. Pero si Sharon, remember dati, di ba nung press con pa lang ng The Voice, sinasabi na Miss Sharon, anong masasabi niyo sa bashing na baka po hindi umikot sa bigat nyo? Di ba yun ang sabi dati? Totoo, yes. Tapos nung umere na sila, pagkakalim niyang ganun, umikot-ikot naman. Oo. Sa kanila, iba din naman yung pakulo nila. Pero maganda dyan, dahil nanawagan tayo, dahil direct Johnny L, di Pero ba? kasi- Bongga na. Okay. Kaya lang, alam ko, na tape na yata to, di ba? Kaya, kung wini-wish ng mga Mababago pa. o hindi nasasabay or what, mukhang mahirap. Parang I-enjoy na lang. Kasi walang ginagawa. Totoo yun. Si Estel nga tinataas yung paa niya, nakaganon siya. Oo. Doon sa... Si Apple Diap din dati siya, si Bamboo may ganun. Oo. Pero feeling ko, yun talagang doon, keyword. I-enjoy Enjoy na na lang lang. noon Yes. talaga. Kasi parang grabe naman tayo mamuna sa mga gawa ng sariling arte. Alam mo, si Julie, tingin ko, sobrang nakikarried away din siya. Na-enjoy din niya sa singer. Kasi ako nga may ganun eh. May ganun na si Sarah. Di ba Oo, yung wala pag akong may ganun, narinig kang kanta, parang Nasabayan mo. kahit hindi ka naman maganda boses nga, napapasabay ka, di ba? Truth. Yun, Basta masaya. ganun lang. Masaya. Basta kami Basta happy ni-enjoy tayo kay namin dito. Estel. Totoo. Oo, di ba? Nako, sobrang puring-puri din yan ni Chito, si Stel. Yan. Okay. Yun na. Next Eh, tayo. ngayon, nadating na talaga ni Estel. Itong latest si Jeneline Mercado. Magkakaroon ng movie with Samuel B. and Gerald Anderson. Kita ko yan. Oh. Ito po yung... Lumang project ba to? Hindi, Dati pa? bago. Bago na yan. Nakapag-meeting na sila bago mga producers. Kailangan maging close ka ron. bago. Oo, bago. Ako na-inform. Creation. Oo. Diba? Dalawa Nakita ko silang yung mata. producers eh. Nag-meeting na sila sa resto na part owner din si sa QC. Si Gerald. And then... Sa Finn Ayan. and Claw. Bago, so bago Finn and picture. Claus, Parang tanda na ni tanda na ni Sam. Sam, Tumahimik daw talaga tayo. Ano ba yan? Ay, Hindi, Hindi na ito masyado na siyang mature, oh. Ito yung Korean drama Film. film na adaptation. My About My Wife. Ayun. Yun ang title, About My Wife. Yun yung i-adapt nila. Hindi ko na alam yung title na. Wala pang final Pero title. matagal na din kasi yung 2012 pa, yung movie. Yung movie, About Korean My movie. Yun. Parang talaga ni Jenny Lynn, ano? Of course. Simula nung crossover siya with John Lloyd sa Oo Just nga. the Three of Us. Parang hindi na ganun ka issue talaga na ang mga kasama niya ay mga taga-kapamilya. Oo, nagsama na yung Jericho dalawa eh. Rosales, nakasama din yung Produced galing. by... Creation, dalawa bago eh. Alamin ko. Hindi kay attorney. Hindi ka attorney. Pero feeling ko may cornerstone. Dahil Oo nga Siguro, eh. di ba? May spring. naggumawa na ng movie dati sila Jen tsaka Yes. si The Prenup. Yung nakagawa na po siya. Abangan natin yan. Bongga Abangan yan. natin yan. Wala lang dito eh. Pero speaking of movie, naalala ko lang, may Carla Abellana movie with J.M. De Guzman. Oo, Carla Abellana movie, J.M. De Guzman, si Cesar Montano, Aaron Villaflor yung mga nakita ko doon. Tapos tinanong ko actually isa sa mga artista nila. Tapos sabi nung artista, di daw niya alam kung sino yung film outfit. Tapos nung nakita ko nakita ko na kaya lang wala dito yung cellphone ko. Pero ang title, Zelda Tres. Kasi may naglalaro. Zelda Tres. Ang Zelda Tres ang Yes, naalala ko yung Sino yung Zelda Tres? Kanino yun? Parang Hindi, kasi yung phone ko nasa labas. So, Zelda. Zelda Tres, nakita ko nga, Cesar Montano, Cesar. Carla Abellana, Aaron Villaflor, J.M. De Guzman. J.M. De Guzman, sila Jeffrey Tam, Ito ang production? Ang Hindi, title? yun ang ang movie. title. Zelda Tres. So under? Yun nga. Yun nga yung Alamin natin yan pag And na-meet speaking natin. of JM, congratulate din natin kasi nasa number 1 pa rin yung kanilang pelikula ni What If? What If ni Alessandra De Rossi. Ang tagal ko na-miss si Alessandra ha. Question,
Hindi ko kasi siya nagustuhang panoorin at first. Kasi parang nung nakita ko yung trailer niya. Kala ko inanto ka rin. Hindi, dahil nakita ko yung trailer niya, parang nakadub, hindi nila boses yung ginamit. Sa trailer ha. Hindi, sa pelikula, sa pelikula, Netflix, boses napapanood ko, na nila. yes. Oo. Okay, ako, hindi ako nagka-interest unang panoorin. Kasi Kasi nung sa sa trailer, nakadub yung voice ni Panoorin Alessandra at mo. saka ni JM. So JM. parang nawala kagad yung interest ko na. Kasi alam natin ang mga boses. Syempre parang feeling ko kapag ka nanonood ka tapos alam mong hindi nila boses. Nakadub na iba ang nagano. Ibang boses. Hindi Sa nila trailer, boses. pero sa movie na, sa Netflix na Ayoko panood din naman. ng gano'n. Diba? Pero kaya yon kung nasabi ni Papa Ambet sa mismong pelikula, Yeah. boses nila, ayun, okay, papanoorin ko yun. Baka talaga. nagkamadali lang sa trailer. Medyo wag mo lang panoorin pag maantok ka na kasi lalo kang aantukin. Kasi alam mo naman ang mga pelikula Ay, ni bayad. na Ako carry ako sa mga ganyan kasi talaga. last night pinanood ko yung Sa ganon. pwedeng parang girlfriend na pwede na ni Kim Molina tsaka ni Gerald na Gerald. pas Ay, maganda din. yun. Tatawa ka Oo. naman doon. In fairness. Diba? Pero dito kasi, maano talaga. Oh, Ayun, okay speaking na. of Carla Beliana, abangan nyo sa Marites University ang announcement niya. At Kala ko may mag-guest statement. siya. Statement niya. Malay mo. Malay natin. Okay. Nakausap natin ang kanyang lilipatan. Correct. Gora! Okay, ito, Prop. Ano itong Isa Pressman? Biglang Nakakatawa ka, nag-post. naalala natin yung report natin sa Gucci event na mas pinag-usapan Ano yung nga? enkwentro ng dalawa bukod dun sa biglaang beso, tapos twinning, ganyan-ganyan. Tapos parang deadma lang, walang Same reaction daw ng nitong tela, no? Yung talaga. Oo, ayan, oh. Kulay. Tapos, hiningan siyempre ng opinion nitong si Isa Pressman bilang siya naman talaga yung ka-date that night ni James. James. Tapos nagulat na lang ang netizen kasi the following day nag-post nga bigla itong si Isa na may hospital chuchu, nagpapagaling na siya or healed na siya. Tapos nakasuporta sa kanya si James sa pinagdaanan niya sa kanya mga health chuchu na pinagtatawa ng netizen kasi nung isang gabi lang kasama mo yung jowa mo na ganyan. Tapos the following day pero hindi ka pinag-usapan at mas pinag-usapan yung best Outfit moment and twinning. at saka outfit na twinning ng dalawa, biglang nagpo-post ka ng ganyan. At saka kawawa si Isa. Actually masakit. Kasi ang mga comment ng mga tao, ang sakit nung buti na lang hindi Sakit ba? sinigawan at pinalakpakan yung ahas. aray ko. Ayun na nga. Alam mo, nabasa yun ko. talaga. Yun ang nabasa ko Ano talaga. totoo? Di ba meron pang video, yung paglabas nila sa van, Oo. na nung lumabas si Isa, parang krr, krr. Di ba may ganun, ine-edit pa ng mga tao na krr, krr. Nag-e-effort May cricket. talaga. Oo. So, yun pala yung ano ng ahas, Oo. ah. Hindi, cricket naman yung Cricket eksena naman, doon. bakit? Wala namang May- pansin sa kanya, parang ganon. Tapos nung sina James, Liza Nadine na talagang hiyawan na daw yung mga tao na nagdaan doon sa red carpet. Parang, Nung umpisa may pumalakpak naman daw kay Isa kasi napagkamalang siya si Yasi. oo. Pero Ay, oo, nung nabasa ko mapagtanto yan. nilang hindi siya si Yasi, dinedma Dinedma na na siya. Oo. Kawawa din. Pero alam mo, yung ahas na label o paratang. tag sa kanya, feeling ko yan, For life. for life, ika nga. Hindi kasi syempre, ang alam naman natin, iba ang power of Jadine at iba ang kilig na dinulot sa atin De, ng ang Jadine. pinanggagalingan kasi, kahit alam naman na break naman na ang Jadine Magkaibigan for the sila. longest time, at kahit si Nadine ay open na open sa kanyang relationship, yung kasing thought na magkaibigan sila. Nanatili at yung respeto. Oo, yun Kitang-kita yun mo, no? Yung hindi mo na kailangan magsalita. Nung makita mo lang na nakita ni James, ando doon si Ann, umatras si Ann, automatic bineso. May ibig sabihin talaga. Ang lalim ng samahan. Kinilig daw talaga ako. Alam mo, ako talaga hingi. Peace pa rin Oo. Alam mo talaga, parang may kilig pa rin talaga si Oo. James Yung talaga ilang beses ko pinanood yung pagbeso ni James. Oo, diba? Parang may kilig pa rin. Hindi scripted, ha? Oo. Let's wait, di ba? Malay mo, magkaroon sila ng reunion project. Yeah. Ay, sana na winner lang. yan. Winner kasi Sobrang winner. ialis natin yung kung ano man yung mga issues sa Yes. kanila, karelasyon nila ngayon. Napaka, naman talaga, na team up ni James at ni Nadine. Correct. At Diba? malay mo, maturuan na ni Nadine Umarte si James. Totoo. Kahit nga hindi pa niya ganun ka tinuturuan, iba pa rin yung chemistry nilang dalawa Totoo. Aminin natin yan. Pero di ba, alam ko ate, nabalita ko ate na mag-venture si Nadine sa kanyang bagong business. Na? Parang alam ko... Sa parang- Siargao ba yan? Hindi, parang alam ko maggagawa siya ng sarili niyang brand ng alak wine. oo, yes, nabasa ko rin yan. Akala ko bag. Hindi ko Iba. alam yung bag. Si Kim ang may bag. Oo. Basta ang alam natin, hindi na siya masyadong magtatangkilik no sa mga animals na Mga snake produkto. skin. Kasi Oo. ano siya, isa siyang Oo. vegetarian, Ayun na niya. di ba? Yes. Talaga? Oo. Pag vegetarian, hindi na pwede dun. Hindi Sa naman. bag, hinimiwas. Pero kumbaga siguro naiisip nila, vegetarian nga ako, ang kinakain ko nga ay puro mga Vegan. vegan. Oo. Vegan. Oo.
Si Yun. Mali ba yung vegetarian? Iba yata ang iba bang vegan sa Iba bang vegetarian? vegan? Talaga? Magkaiba yung magkaiba. Vegetarian kumakain ka, pag vegan ka, ano ka? Hindi ako aware sa mga ganyan kasi ako talaga. Nakita ko rin yan ang red meat. Hindi, ako talaga kasi pescatarian ako. Kasi lahat kinakain ko. Sorry. Pescatarian ka dyan, Pescatarian. Fish lang Serena. ako. Fish. Teka, mamaya kami rin. tingnan natin. Okay, tigilan na natin yan. Diyos ko. Dito na tayo. Dito na tayo kay ano. Kanino? Ito sa mga type ni Beshi. Sian Tristan and Beshi Raven daw. Rigor. Ay, ito. Sila ba Sino to? siya? Yan. Ito si Sino Sean yan? Tristan. Ito si Raven Rigor. Na kung tawagin ng mga fans ngayon, sila Magjowa ang yan? hashtag BL yan. 7. BL? Ay, hindi. Hindi sila BL na nag-start pero nakitaan sila ng potential dun sa unang project nila together. Nilaunch sila nila Sir Deo sa Dreamscape, sa Star Magic na sila yung squad mates, parang ganon. Kasama ni na Andrea, 'di ba? Yung squad goals ba yun? Parang ganun ni Andrea, ganyan. Tapos, na-interview ko sila. Sabi ko, yung mga roles na ginagawa nyo, napapadalas na puro kayo nagla-love team. Kaya ang tawag sa kanila kung may Kauris, o kaya may Kaumaya, merong Francet, may mga ganun sila, 7. Kasi Sean, tapos Raven, so 7 sila. Sabi ko, pag ganyan sa showbiz, no, ang lala, kasi pwede kayo ma-typecast na mga gay sa totoong buhay, kagaya dun sa ginagawa ninyo. Sabi nila, hindi sila natatakot na ma-typecast as gano'n. Kasi sa kanila daw, very thankful and grateful daw sila na yung trabaho at opportunity na binibigay sa kanila ng management, meron. Ibang-iba na, no? Oo, may ganun daw. Nung panahon natin, pag mga lalaki, dalawang lalaki, narinig na pinagsama namin mo, yan eh. Oo. Tapos sinabi rin nila na yung friendship, yung closeness daw nila, hindi lang talaga pang work. Kumbaga kahit Hindi lang pang Oo, work. naku, linawin mo yan. Yan yung sinabi niya. As per Sean, hindi lang po sila workmates off-cam dahil magkaibigan daw kasi talaga sila. At hindi daw ito finors na magkaroon sila ng love team. Kusang lumabas yun. At nananaig nga yung pagiging grateful at hindi sila nag-worry dahil iba daw yung experiences nila na natutunan as a love team. Para sa kanila, pagiging actor daw talaga yung job yung ginagawa nilang dalawa. Ayan. So magkaibigan at hindi magkaibigan, ha? Hindi Okay. magkaibigan yan. Para malinaw. At happy yung mga bagets kasi nagiging inspiration sila ngayon na sa mga roles na ginawa nila as love team, BL, ganyan-ganyan. May mga nag-message na nakarelate sa kanila Alright. dun sa role na Dami na ginagawa. talaga. And abangan nyo po sa Fractured, September 17, ere na kasama po niya dyan sila Daniela na napanood natin. Ang ganda ng feedback ng mga okay. tao. Si Francine. Si Seth, si Kauri, si Maya. Yon, abangan nyo po sila. And alam nyo ba, sila rin yung Hindi pa. maugong. Ito na yon. Sila yung maugong na sinasabi ng mga tao na maging Filipino adaptation ng Together the series na hit series ng Bright Wind. Sila yung matunog na lumalabas ng Thailand. Yes. So congrats. Okay. Kung matuloy Yeah, man. mga na yan. Pwede. Guess mo rito Yes, sasabihan ko na yan. Sabihan mo na yan ha. Okay mga marites, ito mainit na item. Tungkol po naman to kay Atom Araulio. Pinakagwapo sa GMA News. Sa GMA talaga? Sa GMA yan eh, di ba? So, Diba? Sa news. Sa news po. Baka marami umapila naman. At marami na rin nag-iingkanyo dyan na ano. Pero ito na nga Ito kasi na, no? mainit-init. Professor, Nagsampas siya ng kaso Libel. sa Office of the Clerk of Court ng RTC Quezon City. Yes. To seek redress for damages and injuries suffered by Mr. Alfonso Tomas Atom Araulio due to the defamatory statements maliciously disseminated by Jeffrey K. Eric L. Celis and Lorraine Marie T. Badoy Partosa. Ito yung mga host ng SMNI na parang na-red tag itong si Atom sa, alam mo yun, sa mga, alam naman natin si Atom kilala na hindi lang yan magaling na newscaster, na documentarist. Talagang napaka progresibong mag-isip. Lahat ng mga issue na sa tingin niya may magagawa siyang tulong at may a-address siya para sa kanya mga gustong sakupan or padalhan ng mensahe, ginagawa talaga niya. So hindi na nakatiis, ayan, nag-demand. Saan ba nanggaling? Yung dalawang SMNI host na may pag-uulat na ginawa. SMNI is under DZRH. And then SMNI ito yung kay Kay Apollo Kibuloy. Pero wait lang, Okay. di ba may lumabas na parang natanggalan na ng franchise. Hindi lang yung
Ano yun? Facebook lang ba yun? Yung mga social media account. Social media account lang ng Kibuloy. Ganon. Kasi di ba napaka-controversial. Dahil may kasi. Pero yung kanilang SMNI na network, intact pa rin yan. Yes. At itong dalawang sinampahan niya ng kaso na si Ka Eric at saka si Lorraine, mga host pa rin doon. Oo. At yun nga sinasabi na yung red tagging, dahil alam naman natin na pag nare-red tag ka sa gobyerno, talagang parang pinalalabas na kalaban ka at supporter ka nitong mga kilusan na makakaliwa at kumakalaban sa gobyerno. So just klaruhin lang. Kinaklaro lang din ni Atom at feeling niya sabi nga niya dito is ano siya. Niya yata kasi. Yes, at saka meron siyang anong tawag dito? Statement. Ano tawag doon? Hindi. Meron siyang mga naapektuhan ang kanyang moral na pag-iisip, ang kanyang mga trabaho, etc. Oo naman. Kaya nag-decide siya. Kung halimbawa ikaw ma-red tag ka, napaka big deal nun. Basta para kay Atom yata, ang violation nun for damages lang kasi. Pero parang dun sa civil code yung Articles 1920 something, yung article on human relations. Yun. Kasi nga against pala siya sa criminalizing libel. Yun. Ayaw niya kasi yun. Hindi siya nagsampa ng libel, kundi yung damages lang ang sinampa niya. Hindi siya nagsampa. So ano yung pinakakaso? Damages. Sa kanyang damages. mental Mga civil suit. Nakita ko nag-post si Bianca Gonzalez na parang #I stand with Atom Araulo. Oo, nakita ko rin. Na kilala niya si Atom na pagdating sa ganyang bagay, no to red tagging. Yes. Lumalaban at nakikipaglaban. Tingnan na lang, abangan na lang natin kung ano magiging correct. Dahil taga-media din ang kanyang kanyang sinampahan. Okay. So ito naman po, alam niyo ba kung anong sino-sinong Horizon? Ako kabisado. Ako kabisado yan. Nandiyan po si Jai. Ito po ang Nung Sabado yan. After libre ho si Jai dyan. Hindi, bumili ko ng ticket ng SVIP dyan. Kasi nga pagkatapos na kanilang training sa Korea, ito yung mga bagong boy band ngayon sa atin. Hindi boy band. Sila ang tinatawag na Global Pop Group. Global Pop Group na pinagkaguluhan na naman ulit last Saturday. Nagkaroon sila ng concert nila dyan sa Araneta Coliseum. Go ahead. Ayan, andyan si Vinci, si Winston, si Marco, si Jeremy, si Kyler, si Kim, at si Rayster. Opo, sobrang saya ng mga fans. Ito sila ha? Oo, sobrang saya ng mga fans. Though, kung tatanungin ko na sold out ba yung concert nila, as per dun sa list na sinend sa akin, parang 80% of the tickets ang nasell talaga, ang nabenta. Okay na yun. Malakas yun. Oo. Tapos, sobrang, for me kung tatanungin, kasi nasa tabi ako mismo ng stage. As in, naka-SVIP. Taray ng compli din. Compli yun, di ba? Grabe sa Ang taray ng complimentary. Samantalang ako 7.5 lang, may only love. Hindi tayo nag-compli dyan kasi mga anak-anakan ko yan, sumuport talaga ako sa kanila at nagbayad talaga ako. Ayoko matalakan ng kagaya nung kay Sharon, no, na hingi ng hingi. Hindi gano'n. Ikaw kasi din nahingi ka na hingi ng compli. Yun. So, ito na. For me, ang highlight para sa akin. Kasi parang, di ba, showcase nila yung kanilang friendship album, which is yun yung ginawa nila sa Korea na album. Lahat sila, pinerform nila yun. Along with yung mga kakulab nila na kasama rin nila sa Dreammaker before. Na pinadala rin sa Korea. Sina Thad, si Wilson, pinadala si meaning tinitrain din. Josh L. So, nag-perform lang sila. din. Parang baka may nakalimutan ako pero yun ang alam kong apat na napanood ko. Tapos si Kyler yan. Yung pangatlo mula dito. Okay. Tapos perform nila dyan. Parang sabi nila, syempre idol din nila and isa rin sa nagdadala ng bit-bit ang bandila ng Pilipinas. Honor. Ang SB19 na Gento. Sino yung nilubong-bongga? Yes. Actually, nakilala ko yung grupo na yan dahil kay Aling Myrna. Si Aling Myrna, isang kilalang fan vlogger sa TikTok, based sa South Korea na very supportive siya. Nagsimula siya sa hinabol-habol niya. Tapos sinisita siya ng mga Koreans na bawal. Kasi alam mo naman yung mga Koreans ganyan. Pero siya nakipag-ano talaga siya. Hindi ko na nga inabay yung high-bye ko. Ako yan tawag sa ganon sa sing. May high-bye. Kasi pag SVIP ka, may yung after the concert, yung dadaan kayo, tapos mag-hi and bye-bye. Hindi ko na inavail kasi nga, hi-bye. Hi-bye. Yes, hi-bye. Dumating ako doon, mismong saktong start, kasabay kong pumasok sila sa loob. Tapos, saka kailangan mo pa bang magkipag-hi-bye? Hindi na, kasi mga nakshi ko naman yan. Bukombre ka lang naman, di ba?
na tayo nag-compli, no? Hello. Alam mo, ayaw, hindi ka talaga paniniwalaan. Grabe. Alam mo, hindi kayo ang hindi paniniwalaan. Dahil alam ng fans, dahil sa kanila ko binili yung ticket. Ay, taray. Ay, May resibo. Pareho ba kami? Sorry. Kasi nga, ubos na siya. Nung bumili ako, ubos na. Tapos, sa fan niya binili. Sa fan ko binili. Discounted naman pala. Alam, mabasa ko sa Twitter niya. Sa Twitter na mabasa alam nyo, kung hindi nyo kayang bumili, hindi ko na yung problema. Charing lang. Hoy, bumibili nga ako hanggang sa ano, no? Charing. Ay, pero ito na. Sa September 17, live po sila sa programa ko sa DWPM. Ayun. Sa Bongga Kajay. Abangan ng Horizon. Kaya naman pala. Ang dami nyo say. Hindi ako ang nag-coordinate. Ang EP po nila mismo ang lumapit sa EP namin. Kaya pag lumipat na tayo sa isang studio. Good luck sa inyo talaga sa comment section talaga. Di love ko nga yun eh. Naku, wag yung seryoso. Finish ko nga yan eh. Ay, kinakabisa ko pala. Ito isa lang yung Wait lang. Mga kamarites, huwag niyo seryosohin ng tawag sa ganyan. Aling Mirena. Pang-i-adjust namin kay Jai. Co-anchors, seryosohin nyo to. Kailangan ko kayo ngayon co-anchors. Kasi mas lamang talaga na nakadepende ko sa complete. Army, Lusob. Wait, mga Marites! Yan po yung sa Lincoln Cheeses mula sa Marites